Hello guys, how you guys doing? Si Real Talk. At ngayon, we're gonna talk about ang pag-promote ni Erwin Tulfo maging TNT. So, mahirap ka? The solution to your problem is mag-TNT. Okay? So, tingnan natin yung video. Tapos si Tolben, pang-5, merong isa pa si Bong, merong Joseph, si Rapi pang-8. Okay. Sinundan ko si Tol Rapi, ako, tapos may bunso kaming babae. Oho. So 10 kami. May mga araw pa nga by Aljo na ang almusal namin ay lugaw for 1 week. Walang sahog Hirap yun, talagang buhay. Walang sahog. Ang sahog lang either. Kawawa naman to. Kawawa naman to. Naawa ako dito. Sobrang hirap. Dahil sa sobrang hirap, okay lang maging TNT. Imbes na magtrabaho ng maayos, maging honest, magtrabaho ng maayos. Okay? Okay lang magloko. Basta mahirap. asin or toyo. Magkano na sweldo ng sundalo tatay dati? Parang 800 pesos. Sa 10 kayo, 800 pesos ang sweldo. So, anong nangyari dyan ba? Pinagkakasya yung sweldo ng tatay. Tapos, hindi ka pwede magreklamo. Dahil pa nagreklamo ka, kurot ang abuti yung pingot. At sasabihin ng tatay ko, may pambili ka ba ng kanin? May pambili ka ba ng ulam? Walang reklamo. Kung ayaw mo ng pagkain, sabihin ng tatay ko, is disciplinary. Tumayo ka dyan. Matulog ka ulit. Hindi pwede magreklamo. At saka paulit-ulit ang sinasabi, ang priority daw na papaaralin si Ramon dahil panganay, si Felix, si Tucci, si Wanda, yung 4 na yan. So gano'n nga nangyari. Sila yung priority na pinaaral ng high school, kolehiyo. Kami ng mga magkakapatid, mga promissory note. Naramdaman ko yung tuwing examen. After 1 week ka pa makapag-exam dahil naka-promissory note. Promissory note sa eskwelahan para ang priority yung 4. Bakit yung 4 na matatandang kapatid ko? Kasi ang sabi ng tatay namin, pag nakatapos kayo, pag-aralin nyo itong mga kapatid ninyo. Simula kay Ben, Sabas, Joseph, Rapi, Erwin, Edel, pag-aralin ninyo. Nag-oo naman sila. Kami pumayag. Ang haba ng sinasabi. Ang haba ng sinasabi, ang daming excuses no? Din naman kami. Okay. Promissory note. Nandyan ba na may mga araw na papasok ako na eskwelahan na wala talagang baon. Hindi ako nakatikim ng baon. Nakakatikim lang ako ng baon dahil dun sa school ko, lalo na nung lumipat na kami. Galing kasi kami ng Mindanao Lumipat kami na Palawan. Yung mga bote ng soft drinks, may mga deposito yun yun. Lilikumin ko yun. At saka ibabalik. Ito sinasabi niya yung kahirapan niya para maawa yung mga nanonood sa kanya. Ang tindi Ang tindi magpaawa. Sa kantin at pagkatapos para makakuha may pera. At least may panggastos. Okay. From grade 1 to grade 6, isang beses lang ako nakatikim ng field trip. Kawawa naman to. Isang beses lang nakapag field trip. Dahil walang pambayad sa field trip. Christmas party from grade 1 to grade 6, 2 beses lang ako naka-Christmas party. Walang pang exchange gift. Bakit ka sa-attend pa? Sasabihin lang nanay ko, itulog mo na lang yan. Yan yung kwento. Hanggang sa nag-high school po ako, nag-aral po ako sa seminaryo, ang sumagot naman ng kalahati ng matrikula ko, yung Cura Paroko, yung parish priest. Sa simbahan. Yung kalahati sa tatay ko. Yun Nag-seminary ka pala? Nag-seminary ka pala? Di ba pag, dapat honest ka pagka ganun di ba? Di ba tinuturo yan na wag magsisinungaling, na wag mag-falsify ng document. Kwento doon. Ngayon, pagdating ko ng college, si Mon, nakatapos na. So, pinaaral na ako. Okay.
Diyan ho ako pinaaral, diyan po ako nag-aral sa UE, University of the East sa Recto. Okay. Diyan ho ako nag-aral, okay? Ang gulo din eh. Nag-seminary ka, tapos umalis ka, tapos nag-aral ka ng ng iba. Kuha ako ng Bachelor of Science in Business Management. Pagkatapos, syempre, kagaya ng iba, di ba? Pag college tayo, napapariwara yung iba dyan. Barkada. Barkada. Inom. May Lahat iwasan, daw, lahat. Oh, tindi ah. Iba, yung iba, iba lang. Okay? Hindi lahat ganon. May mga tao okay na inaayos yung mga choices nila sa buhay. At dahil magaganda yung choices nila sa buhay, maganda din yung outcome ng buhay nila. Okay? So, Peer pressure. Peer pressure. Tsaka pero noong mga panahon magulo na. Dahil puro rally na. 1984, 80s. Kaliwat kanan ang rally. Kaliwat kanan ang ambush ng NPA. Maraming problema noon. Yung gobyerno, kalaban yung MNLF, MILF, NPA. Tapos dito sa... Anong kinalaman nito kung Amerikano siya o hindi? Anong kinalaman nun? Ang layo eh. Parang ano ka ba? Philippine citizen ka ba o Amerikano ka? Ay hindi. Bumabagyo nung panahon na yun, bumabagyo. Tapos maraming gera. Like, anong kinalaman nun sa tanong? Tinatanong ka kung citizen ka ba o hindi. Tapos sagot mo, magulo noon sa Pilipinas. Maynila, kaliwat kanan ang rally ng mga makakaliwa, etc. So napakagulo. Anyway, nabarkada tayo. Ang nangyari pa, ang pinakamasaklap, nabuntis ko yung kaklase ko. Yan na nga ang sinasabi ko. Okay? Choice mo yan. Okay? May mga tao na hindi, may mga relationship na hindi nabuntis. Ikaw nakabuntis ka. So, panagutin mo yan. Kasi, dapat maayos yung mga choices mo. Dapat hindi ka bumubuntis. Yun. Yung syempre, girlfriend mo. Nabuntis ko yun. So, anong nangyari ngayon, kailangan kong tumigil. Pero mga barkada ko sabi, palaglag mo na lang yan yung bata para walang problema. Marami naman tayong mga kasama dyan, pinalaglag. Yung iba naman, umuwi ka na sa Palawan, takbuhan mo na lang yan, wala magagawa yan. Dahil yung girlfriend ko, taga Pampanga. Tignan mo dito, siya hindi siya marunong gumawa ng sarili niyang choices eh. Parang pinapakinggan niya yung mga barkada niya at doon siya nakikinig eh. Kasi sabi niya, sabi nga, iwanan ko eh. Sabi nga nito, ipalaglag eh. Bilang Kristiyano, bilang Katoliko, bilang seminarista dati, pinanindigan ko. Pero ang problema ba, siyempre, hindi naman ako makahingi araw-araw ng pansustento kay Mon. Suporta sa sabi ni Mon, gumawa ka ng kagaguhan, ngayon, panindigan mo yan. Kaya gumawa ka ng paraan. Tumigil ako sa pag-aaral, nagtrabaho ako sa dyaryo. Yung ang pahayag ng Malaya. Kaya pala punta ka sa Malaya. Doon, yung trabaho. Pero napakalit ng sweldo pa noon. Mario, parang 1980s. 120 ang isang linggo eh. So 480 ang isang buwan. Paano mo pakainin yung nanay? Tapos, wala ka pang pa-check up. Kaya pinanganak na ho yung panganay ko na si Francis doon sa hospital sa Pampanga. Inutang ko pa yung pambayad. 1,200. Na-incubator pa yung bata. Dahil kulang sa check up. Nag-anak ka nang hindi ka nagtapos. What do you expect?
You expect na tutulungan ka? You expect na magkakaroon ka ng pera? Anong ine-expect mo? Siyempre, pinahirapan mo yung sarili mo. Sabi ko nga, may mga tao nga na making good choices, tapos ikaw, you made a bad choice, tapos ine-expect mo na everything's gonna be okay. Anong klaseng mentality yan? Pinanay. Tsaka hindi pa uso yung mga health center Wala pa, nun. wala pa dati. Oo. Kailangan talaga pumunta ka sa ospital. Wala naman akong pambayad. Aha. Hindi ko rin alam na lalaki yung anak ko. Oo. Hindi rin pwede magpa-ultrasound. Wala Oo. kang pang-ultrasound. Oo nga. So, nung pinanganak nga, anong nangyari? Nangutang muna ako doon sa mga kasamahan ko reporter. Yung kasamahan ko, si Ray Briones. No, nagpahiram sa akin yan. Boss Ray. Tapos yung boss ko doon sa Malaya, si Noni Pelayo. Pinahiram din ako. Kaya nakabuo ako 1-2, yun ang pinalabas ko sa bata at sa ospital. Okay. Pero talagang hindi kaya ba sa sobrang liit ng sweldo. Siyempre nga bata ka pa. Hindi talaga kaya. Dapat nag-ipon ka muna bago ka nag-anak. Okay? Hindi yung biglaan. Haba na yun ang utang namin. Yung anak ko, pauso na yung diaper. Hindi nakatikim yung anak ko panganay ng diaper. Lampin. Kasi mahal ang diaper. Tapos, yung para makakain, ang ginawa ko, inuwi ko yung mag-ina ko doon sa Bienan. Okay. Sa Pampanga. Sa Pampanga na. Pagkatapos noon, wala kang pangkain. Yung bigas nila, inuutang nila sa katabing sari-sari store. Dilata. Ang haba na listahan ko nung bay. Parang mahirap talagang buhay. Umuwi ako doon pag weekend. Pag Friday night. Pag nakikita ko ng may-ari, "Oy, Erwin, kailan ka magbabayad?" Kasi nag-anak ka nga ng maaga. That was your choice. Kung hindi mo ginawa yun, edi iba ang buhay mo. Siguro mas okay ka. Okay? Mag-iiba yun. Okay? Ang sinasabi ko lang, nag-anak ka ng maaga, ito ang mga nangyari, nahirapan ka. Okay? Now, choice mo yun Choice mo yun. Huwag kang magpapaawa. Okay? Huwag mo sinasabi na mahirap ka kasi nag-anak ka ng maaga. Of course. Ganun talaga nag-anak ka kasi ng maaga. Kung iniba mo siguro, okay, yung course mo, hindi ka nag-anak ng maaga, siguro, mas magiging okay, siguro mahirap ka pa din, pero hindi ka na mahirap. Okay, siguro aayos ng konti. And magkakaroon ka ng more freedom. Kasi wala yung freedom mo nag-anak ka ng maaga You have to build a family biglaan. Naranasan ko yun. Kaya ang ginagawa ko, either aalis ako ng madaling araw bago siya magbukas para hindi ako masingil. At uuwi ako pag sarado na. Minsan pag abuto, bukas pa. Sabi ko, anak, may nag-iinuman. Antayin ko yun. Erwin! Hindi, tatago muna ako, antayin ko. Pag nagsara na, tsaka ako tatawin. Tapos pag binayaran mo, 100. 100 lang ito, 2.5 na yung utang mo. Paano ka na lang makakabayad? So, ang hirap ng buhay talaga pala dati. Mahirap. Tapos, wala Anong gagawin mo? Naisipan ko pumunta na Saudi kasi dati Nag-Saudi ka pa pala. OCW. Ang tawag doon sa OFW, Overseas Contract Worker, OCW dati. Umila ako diyan sa POEA. Kasi sabi nila, yun ang uso Naririnig ko, pupunta ng Saudi, mga seaman, mga galing sa Saudi, mga di alahas, naninilaw yung kamay, mga queen
ligtas, Oo. kabibigat. Nakalabas pa, ha? Nakalabas Nandito. pa yung mga Oo. naka-jacket ng Yeah. Levi's na Oo. mga kwan. Naninilaw. Levi's yung jacket, Levi's pantalon. Oh, yun. Tapos yung sapatos, Adidas. Oo. Tapos yung mga relo, naglalakihan. Oo. Sabi ko, wow. Sabi nung nanay ng anak ko, ng girlfriend ko, ba't di ka kayo mag-Saudi? Ah. Pumila ako dyan sa POEA. Oh, sinubukan mo. Nakita ko, engineer, architect, Oo. mason, Oho. pintor, karpintero, elektrisyan. Ang haba eh. Hindi masagot. Hindi niya masagot-sagot. Yung tanong. Wala nakalagay reporter. Oh. So, anong Wala. in-applyan mo? Wala. Okay. Wala kang skill eh. Okay. Yung skill ko lang magsulat eh. Oo. So sabi ko, walang mangyayari. Problema. Oh. Tapos yung binubungangaan ka ng kapitbahay mo dahil yung yung utang. Utang, ang haba na. Oy, 3 mil na ito ah. Oo. Hindi naman may puhunan ako rito, Erwin. Sabi, wala kang magagawa. So ang ginawa ko kinausap ko yung tsuhin-tsahin ko sa Amerika. Sabi ko, okay. kapatid ng tatay ko. Sabi ko, auntie, baka pwedeng makapunta ako sa Amerika. Sige, punta ka rito. Sabi ganon. Basta hindi ka mamili. Sabi ko, hindi, auntie, pwede mo ba ako ma-petition? Ay, sabi niya, iho, matagal yan. Matagal, oo, pagpamangkin. Pamangkin. Ay, nandoon na rin isang kuya ko, si Joseph. Oo. Dahil nakapangasawa ng kapatid, matagal din Amerikano. eh. Oo. Matagal din. Oo, 10 taon yan. Mahigit. Kung inantay ko yun, Oh. baka ngayon pala ako paalis. Yun na nga. So, ano sabi niya? Don't be patient. Break the law. Huwag kayong maghihintay. Do not be patient. Don't follow the law. Break it. Especially if it's gonna take a long time. Kung ngayon antay ko yung petisyon ng tiyahin ko, noong 1985, baka ngayon pala ako paalis. Ngayon pala totoo yan. Totoo yun. Ngayon ka palang paalis. Pero you would not have breaking the law. Okay? So lahat ng mga problema mo siguro, wala. Okay? Kasi there would be no laws broken. Abroad. Kasi may mga kaibigan ako 25 years bago na petisyonan. Kapatid sa Amerika. Okay. Kaya nga. Okay, Pagpatuloy ko yung istorya. Okay. Ganito nga nangyari. So, sandali lang just to be clear, okay? 15 years bago ako nakapunta dito. Okay? 15 years. Kasi petition kami. Okay? 15 years. Naghintay ang mga parents ko. Okay? We came here legally. 15 years, ha? Okay? pumunta ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as turista. Okay. Tourist visa. Aha. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo yung mga vlogger, yung mga... Tagal eh. Ang haba eh. Binigyan tayo ng whole life story eh. Pero papakinggan pa rin. Papakinggan ko pa rin kahit na magbigay ka ng life story. Kasi baka meron importante. Kung ano-ano mga basher at nagtotroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Yun na. Ibig sabihin, undocumented po ako. Illegal ka. Undocumented. Illegal ka. Illegal. Alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan ng immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon. Ako hindi. Hindi ako naawa. Hindi ako naawa. Kasi 15 years bago kami nakapunta dito eh. 15 years, 1-5. Ako hindi ako naawa eh. Aljo, naramdaman ko rin kasi yun eh. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga... Illegally. Okay. Tourist visa ka. Pupunta ka lang doon to visit. And you have to go back. Okay? Ngayon ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration,
Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiya. Okay, tumulong sa pamilya ang excuse. Okay? Gusto mong tumulong sa pamilya, you need to break the law. Pwede mo nang gawin kahit ano, kahit magnakaw, kahit ano, basta tumulong ka sa pamilya. Ang galing talaga ng reasoning mo, boss. Ang galing. Ayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para Just to be clear, ha? Just to be clear. Okay? Nag-anak ka ng maaga. Nag-anak ka ng maaga. Okay? Nag-anak ka ng maaga. Don't forget that. Okay? Ito ata yung asawa ko. may padala sa kanilang pamilya. Tama. Ganon din. Yan kasi, di ba, yung gusto mo tumulong sa pamilya mo. Okay? Pwede ka naman tumulong ng maayos. Pwede ka naman tumulong. Tsaka, kung gagawa ka ng pamilya, yung ready ka na or as much as possible, okay ang buhay mo. Okay? Nag-uusap sila yung asawa ko at yung anak ko eh. Po yung thinking ko nung ako ho'y umalis nung 1986 dito sa Pilipinas, nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon ba, pag TNT ka, abay, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka na lahat ng Siyempre, TNT ka eh. Anong gusto mo? Siyempre, you broke the law. Okay? What are you expecting? You expecting people to just help you? You expecting everything will be easy? No. You made it harder for yourself by breaking the law, by having a child early. You did that to yourself. Okay? para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social? Huwag kang magpaawa sa mga choices mo. Huwag ganon. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Security? Do you have a driver license? Oh, lahat. Eh pag wala ka no, paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga driver license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA, meron mga gano'n, may Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, may Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. O eto ngayon, so ang una kong trabaho, sabi ka ng tiyahin ko, basta wag ka lang mamili. Hindi ka naman pwedeng gusto ko mag-reporter. Isa ng local experience mo. Ito lahat po ng mga nasa Amerika ngayon, yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer na local experience. Anong experience mo na local as reporter? Dito ako nag-reporter sa Diaryo. So wala. Hindi ka naman pwedeng mamili ng trabaho. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, babayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho yung mangalap ng mga shopping cart. Oo, may ano yan, ha? May tignan mo, nagpapaawa effect pa rin. Oh. Nagpapaawa effect hanggang ngayon. Pero titignan nyo lahat ng mga gusto niyang gawin, nagawa niya, okay? Nakapunta siya sa US. Nakapagtrabaho siya. Okay? So lahat ng gusto niyang gawin, nagawa niya. Pero nagpapaawa pa rin.
Hindi pera yan. Oo. Hindi, shopping cart. Yun na nga. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada, itutulak kayo pabalik doon sa supermarket. So, okay. May bayad yun. Mm. Yun ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano makita nun? Dahil TNT ka, ang basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero Malaki dahil na TNT ka, $2 ka lang. Aha. Oh, Okay. $2. Mhm. So, winter yon. Dumating ako doon, Ang lamig pa November. nun. Ay, naka-jacket. Tapos ano pa to kasi nga, illegal siya. Kinukuhanan niya ng trabaho yung mga legal immigrants, yung mga citizen dito. Yun ang in-scam mo. Yung mga tao dito, yung mga legit na tao. Okay? Legit to na tao na deserving sa trabaho na yon. Kinuwanan mo sila ng trabaho. Bakit ako, nakalahat. Sa California ba yan? Dalawang medyas, San Oh. Francisco. Oh, yun, malamig dun. Okay. Daly City. Mhm. Oh. Mhm. Kulang. So pagdating sa gabi, yung katabi naman na restaurant, na Filipino restaurant, Bracket ka rin dun. in-applyan ko as dishwasher. So okay. 8 to 4 ako dito sa pagtutulak ng shopping cart. Oh. 6 to 10 po ako, tamang-tama dinner doon sa restaurant. Dishwasher. Dishwasher naman ho ako. Mhm. Ito ang problema. Pag TNT ka kasi, laging ini-inspeksyon ng immigration yung mga tindahan. Mhm. Baka may mga... Siyempre, dapat lang talaga inspeksyonin. illegal kayo yan. Oo. Usong-uso. At saka marami na papauwi dati. Oo. So hindi ka pwedeng tatagal. Dahil pag minsan darating yung immigration, Biglaan. where are your employees? Bring them out. Oo. Hanapan ka ng dokumento. Nakapila kayo lahat doon. Oo. Where's your document? Titignan. Oo. Siyempre, matalas yung mata ng mga US immigration. Oo, ganun. Oo. Pagpik, pusas. Oo. Pagkuhan, huli, pusas. Uwi ka. Report ka agad. Hindi, deport ka. Oo, deport ka agad. Mabait naman sila. Hindi ka kukulungin kagaya sa atin na dadaling ka sa city jail. Oo. Sila doon, dadaling ka sa immigration facility, ipaprocess ang papel mo, pauwi Uwi ka. ka. Oo. So, yung problema, hindi ka pwedeng tumagal sa trabaho mo. Oo. So, ang nangyayari, lipat ka na naman ng trabaho, by Aljo. Oh. Kasi wala kang kasiguruhan. Alam ko yung iba, depende din, okay, kasi doon lang to sa sinasabi niya na mabait sila. Depende yun. Okay, if you break the law, illegal ka dito, and you break the law, pag nahuli ka, I think, okay, ikukulong ka muna, then they're gonna deport you. So, what I mean is, kunwari, illegal ka dito, you murder someone, you rape someone, or you rob someone. So, yun, ikukulong ka muna, depende sa penalty, tapos i-deport ka. Kung ano mga... Lilipat-lipat para maiwasan talaga, no? maiwasan yung inspection ng immigration. Oo. Yan ang nagiging problema. Oo. So, lipat na naman. Hanap ka na naman ng trabaho ngayon Okay. sa iba na naman. Kasi, na kuryente na Oh. dumating na immigration doon Natiktikan ka na. doon sa plaza Parang Oo. Filipino plaza yun So, natiktikan ka na. Hanap ka na naman ng isang trabaho. Yung sumunod ka na trabaho, dito na sa may Oakland, California, nag-apply ako bagger. Taga-lagay ng mga... supermarket pa rin. Supermarket. Okay. Bagger. Kasi may experience na ako sa pagtutulak. Diba? So, bagger. Medyo tumaas-taas yung sweldo ko, $350. Okay. Bagger ako sa umaga by Aljo. Tapos, pagdating sa gabi, sa stock room. Ng the same supermarket. Hindi, iba naman. Iba Doon naman sa Racket ka naman sa stock iba. room ng kwan yun Hindi ka natutulog nun. Stock room, hindi. 8 hours ka, pwede kang 4 hours part-time. Oh. Full-time, part-time. Okay. Kasi bawal naman yung pareho mo ipo-full-time. Okay. Makakaso ng Department of Labor yung kumpanya. Mhm. So, nagpo 4 hours ako doon sa, hindi ko sigurado ko sa Mervyn's ba yun o JCPenney, Mhm. sa stock room. Mhm. Yun yung kakamada ka,
bubuksan mo yung mga kahon, i-display mo yung mga damit, kayo yun, gabi yun, graveyard. So yun ang naging trabaho ko sa stock room. Tapos, para makatipid by Aljo, bago ako umuwi, pag may nakikita ko yung mga homeless, yung mga kainan. Street dweller. Yung mga street dweller. Merong mga ganun, yung mga soup kitchen. Sa San Francisco, uso yan. Soup kitchen, yung mga simbahan, yung mga kumbento, nagpapakain. Pipila ako by Aljo doon. Ilang beses ko naranasan yun dahil para makatipid. Tignan mo, nagpapaawa siya, pero tignan nyo, nagawa niya lahat, tapos may libre pa siyang pagkain. Nakatipid pa. Pero nagpapaawa pa. Kasi ibili mo ng mga hamburger, ito libre. Pipila, masarap din naman. Bibigyan ka ng sopas, may mga sahog. Pinsan, mayroon silang mga mashed potato. Ang gustong-gusto ng mga homeless, mashed potato. Tapos may sabaw lang na sarsa. Parang yung sa mga KFC, gano'n. May mashed potato. Laban na yun. Pipila ko para doon. Para makatipid lang by Aljo. So, di gano'n. After few months, may mga Pilipino ako nakasama. Kami, alam na, pare, may kuwan ka ba? Hindi, wala akong papel eh. Kami, pare, may makukuha ka doon. May mga ganito. Uy, pare, meron palang opening ang pinakamaraming trabaho sa Reno, Nevada. Doon, hindi sila mahigpit. Sabi ko, ganun ba? Hindi mahigpit ang Reno, Nevada. Pumunta ka rin kung gusto mo. Ay tama-tama, yung santsahin ko, doon nakatira sa Reno. Yeah, sabi niya, come over. Sabi niya, you can work in the casino. Ang daming casino. So pumunta ako ng Reno, Nevada. Doon ho ako nag-apply ng trabaho. Noong umaga, ang trabaho ko, kaya halos lahat ng trabaho nadaanan ko na eh. Nag-caregiver po ako na matatanda. Caregiver ka li para. Yan gagawin mo dati kasi yung caregiver, yung mga naka-wheelchair. Yung whole history niya eh. Sinabi na eh, yung whole history eh. Labas mo sa arawan para maarawan. Tapos ipapasok mo, tapos papaliguan. Yung mga lalaking mga matatanda. Tapos itutulak mo naman doon sa komedor. Yan, 8 to 4, gano'n ang trabaho ko. Pagdating sa gabi, warehouse man naman ako ng Montgomery Wards. Department store. Kayod kalabaw talaga. Kasi kulang eh. Tapos sinabi ng girlfriend ko, buntis ako ito sa pangalawang anak natin. Kailangan mo double time. Mag-double time, di ba? Gumawa ng paraan. Kailangan mo gumawa ng paraan. Hindi naman po pwedeng kaang ka dyan. Badging. Hindi mo pwede. Tapos, dati hindi pa uso yung mga cellphone. So, ang gagawin ko dyan, magpapabari ako pag sweldo. Ipila ka pa doon. Papabari ako ng, lagay ka ng lagay ng quarters. Yung mga telephone booth. Yun yung trabaho ko. Pagkatapos, so babalik tayo doon sa umaga, kuan ako ng mga matatanda, sa gabi, sa casino ako, sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Ganoon na, sa stock room ulit. Sa Nevada na ito ha? Sa Reno. Sa Reno. Pagkatapos, nanawa na rin ako dahil ang ginawa naman yung Department of Health yata nila, kailangan meron kang lisensya para mag-alaga ng matanda. May mga inspeksyon. May lisensya. So, bumitaw na ako, Dombay. Bumitaw na ako. Ang ginawa ko, nag-apply na lang ako as janitor sa casino. Yung sa El Dorado Casino, ito, nakaka-relate po siguro yung mga Pilipino ho dyan ngayon sa Amerika. Nag-El Dorado po ako, naging janitor po ako dyan. Kami yung taga-vacuum na madaling araw. Parang pinapakita niya hardworking siya eh. Pinapakita niya, he is very hardworking. Pero yung mga pinasukan niya, puro walang papel, puro the illegal way. Vacuum dahil wala pa mga customer masyado. Pati mga gaming table, sinashampoo yan. By Aljo. Yung mga elevator, yung mga salamin, pinupunasan mo. Yan po yung sweldo ko ho dyan. Yan ho yung trabaho ko. So, dyan ko medyo tumagal sa casino, tapos naging sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Then vacuum cleaner. Pagkatapos yan, ayun na, pumasok na ho ako, assistant mechanic. Pero before pa that,
naging watchman din ho ako. Yung parang Halos security lahat na guard. pinasok mo. Parang security guard by Aljo, Oh. pero unarmed. Kasi dalawang klase security guard po sa May baril. US. Yung armed, medyo mahal yun. Oh. Yung unarmed, ang dala mo lang, Batuta. flashlight. Flashlight lang. Akala ko batuta. Babantay mo, napakalaking bodega. Oo. O may fence lang. Oo. Pag may magnanakaw, tatawag ka, tatakbo ka pa sa opisina, tatawag ka telepono, 911. Kasi wala pang cellphone Hey, natin. there's a robbery going on. Yeah. Walang cellphone. Sobrang lamig. Dahil nakatayo ka lang sa parang guardhouse, may heater na maliit. Lamig Sa doon. Reno, nag-negative 10. Oo. Di Lamig doon. Wala, 2 buwan lang. So, Hindi kaya. Hindi na kaya. Hindi ko talaga maintindihan to. Sige na. So, ang ginawa ko na by Aljo, ang nangyari ho dyan, nag-apply na naman ako as a assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. Yun na. So, yan ho yung mga trabaho ko. Okay? For 10 years, yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. After 10 years, you stay here illegally for 10 years. Yay! Yay! Illegally. Kaya galing mo. Ang galing mo. nadala ko na yung mga bata sa Amerika, hawa ng Diyos. Kaya pasalamat din ho ako sa United States dahil... Paano kaya nakapunta yan sa Amerika? I mean, hindi nakapunta sa Amerika. Paano kaya nakakuha ng citizenship to? Nakapunta yung mga anak mo sa Amerika. Ano ba, finalsify mo rin ba yung yung pagkuha mo ng citizenship? Kasi pag finalsify mo yon, nako, yari ka. Yari ka. Pero hindi yun ang topic natin ngayon eh. So, that will be next time. Nadala ko yung mga bata sa napag-aral. Libreng edukasyon doon. Hanggang high school, libreng edukasyon. Pati college, pwedeng i-loan ng bata. Babayaran niya lang. So, nang nadala ko na doon, sabi ko, tama na siguro yung trabaho na ito. Sabi ko, doon naman ako sa Pilipinas. Pumayag naman yung nanay ng anak ko. Sige. Sabi ko, papasyal na lang ako dito. Doon ako sa Pilipinas, sabi ko. So ito na nga, kaya nga ako nabalik dito sa Pilipinas. Nagtrabaho na po ako. Una kong trabaho dito sa ABS-CBN. Okay. Reporter. Nag-aabot na tayo doon. Nag-aabot tayo doon. Sa ABS-CBN. Tapos kung naalala mo, di ba, pinahawak pa sa akin ng Hoy Gising, yung public service program. Dahil si Manong Ted Pailon, nag-congressman. So ako nag-take over. Oh my goodness. Unfortunately, bumababa na yung rating ng Hoy Gising, pinasara. Ang nangyari tuloy, dahil nakita ko ng tao sa... 38 minutes na tayo, wala pa rin yung yung sagot niya. Pero sige, keep moving. Mga coverage, ako nilalapitan, hinihingan ng tulong. Erwin Tulfo, may sakit yung anak ko, Erwin Tulfo, yung asawa ko nakulong. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng action center doon sa labas mismo ng ABS. Doon sa kanto ng Mother Ignacia. Yan, at napuntahan ko rin yan. yung mga pumipila doon. Marami. Doon nag-umpisa yung public service sa office ko. Since 2000 yon by Aljo. Hanggang ngayon bukas pa. Pero nandiyan na sa Mother Ignacia ngayon. So, ito yung ginawa ko by Aljo. Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger. Ito yung magandang part. Haba tingnan ko ako sana ako. 39 minutes na. Okay. Question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad, walang integridad. Totoo naman Totoo naman yung sinasabi nila Di ba? Totoo naman. Kung pagiging TNT ko ho,
Kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko. Oo, pero hindi niya gets na illegal yun Hindi mo mag-gets na mali yun. Maling-mali yun. So, parang titignan ko ilan ng alam ko nasa 20 million ang living within poverty sa Philippines. Titignan ko lang. Poverty rate was 15%. Okay. Poverty. Okay. Ito, 2023. Dali lang Huwag mo na yan. Ito muna tayo sa isa. Okay. 15%. Poverty rate of 15% in 2023. So, a little bit old. 15%. Tignan mo, bumaba 2023, 15%. 1985, 49%. So, bumaba Okay. Pero hindi yun ang topic natin So, sinabihan mo, ito Sir Erwin Tulfo sinabihan mo, yung 15% na yon living within poverty rate na okay lang, gumawa ng illegal basta it's for the family. Tapos, nagko-complain ka bakit mahirap ang Pilipinas. Okay? Bakit mahirap ang Pilipinas? Okay? Nagko-complain ka kasi mahirap. Mahirap. Yun lang narinig ko Mahirap, mahirap. Mahirap ang buhay. Imbes na gumawa ka ng tama, okay, at maging good example ka dito sa 15% na to, okay, sinasabihan mo sila na okay lang mag-TNT basta for the family. Okay? Wala na akong masay, mga boss. Yun lang. Wala na akong masay. Okay? Tatapusin ko na lang tong sinasabi niya dito. Haba na Yung mga video ko, usually mga 10-15 minutes lang Para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap, kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Kasalanan talaga yon sa tingin ko. Kasalanan yun. Kasalanan yun. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa lahat ng batas nilabag mo. Lahat. Lahat. Okay? Marami kang nilabag na batas. Okay? Falsifying your documents. Okay? Working illegally. Okay? Those are big things. Huwag mong maliitin yung kasalanan na ginawa mo. Huwag mong parang wala. Ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino.
Lahat nga niloko mo eh. Buong bansa ng US niloko mo eh. Ewan ko, bakit ganyan mentality na itong taong to? Pino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Lahat nga eh, niloko mo eh. Buong bansa ng US, pumunta ka, okay, sa US illegally. Naka-tourist visa ka, dapat bumalik ka sa Pilipinas. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, by Aljo. Yan ho. Galing sa trabaho mo. Totoo yun. That's true. Galing sa trabaho mo. But how did you get that job? By coming here illegally. Illegally. Totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time nag-TNT ako. Na once upon a time illegal alien ako. Once upon a time you are so proud sa mga ginawa mong mali. You are so proud. Why are you so proud of it? Nagtrabaho ako na undocumented. Yun no. Yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Oo, dadami pa lalo. Nag-promote ka eh. There's gonna be more coming. Pinopromote mo eh. Na okay lang gawin yun eh. Oh. Of course, there's gonna be more coming. Mai-inspire sila sa story mo. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Dubai. Ngayon, you promote hindi lang sa Amerika, huwag niyo gawin to sa Amerika, gawin niyo sa ibang bansa din. Mag-TNT din kayo sa ibang bansa. Oh, galing talaga ng mentality mo, bro. Papunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong, tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. O hindi ko nasisisi yun, Bayaljo eh. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay, hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yun. Sino ba ang trabaho? I mean, hindi na. I was gonna say something pero baka ano. Parang kasi iniisip ko that it's the job of the Philippine government to give its citizen jobs. Katulad dito sa US, okay? Gumagawa ang US government of ways to bring back the job market here. Sa Philippines, dapat yun ang trabaho ng gobyerno. Okay? Pero, marami nagti-TNT, maraming umaalis dyan to be successful. Okay? So, but anyways, that's a different story. Wag doon. Hindi ho sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta ho sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate by Aljo kasi isa ako na ganun. Na mali nga yung decision mo sa buhay. Nag-anak ka ng maaga, kaya nangyari yung mga ganon. Okay?
documented OFW. Kaya nga naintindihan ko ho yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito. Wala ka naman talagang credibility. Wala. Wala ng integridad. Paano? Wala kang integridad. Wala naman talaga eh. Saan yung integridad mo? Yung walang integridad. So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me. Hindi na pwede. Magsisilbi ka sa bayan, pero nag-TNT ka. Parang nagnakaw ka tapos gusto mong magsilbi sa bayan. Bakit ba gusto mong magsilbi sa bayan? Bakit ba marami bang pera dyan? Kaya ba ganun? Gusto mo ba out of your own free will o dahil pera? Bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi. Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako Marami kang batas na nilabag. Pero tatapusin ko na dito kasi mahaba na masyado. And 51 minutes na. That is so long. Oras na ba dito? 12 o'clock. Okay. Okay. So, yun lang naman po. Tatapusin ko na dito. Just FYI, ginawa ko itong video na to kasi ayoko yung sinasabi niya na pinag-promote niya ang pagiging TNT dahil sa mga maling choices na ginawa niya. Okay? Huwag niyong gagayahin ito. Make better choices for you. Okay? Don't break the law. Okay? Make better choices for your family para umaayos-ayos ang buhay niyo. Okay? So, yun lang naman po. I'm peacing out. Mahaba itong masyado. Peace out.